Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. Above 90% win rate signals. Mag-register na for free sa comment section. Trade ni Desmond Bane, indikasyon na isusunod na si Morant? Maraming team agad ang nag-aabang. May malaking epekto ang trade ni Desmond sa kalagayan ni Durant. Ang Memphis Grizzlies ay pinayanig ang mundo ng NBA nitong Lunes ng umaga ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN matapos i-trade ang star guard na si Desmond Bane sa Orlando Magic kapalit ni na Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, 4 na unprotected first round picks, 2025 pick ng Phoenix sa 2026, 2028, 2030 at first round pick swap in 2029. Dahil dito, isang tanong ang bumabalot sa mga tagahanga ng NBA. Si Ja Morant na ba ang susunod? Marami ang nabigla sa trade, ngunit agad din namang napunta ang atensyon ng mga tao sa kinabukasan ni Ja Morant sa Memphis. Malinaw na ang pag-trade kay Bane ay isang hakbang papalapit sa rebuild para sa Memphis. Kung totoo nga ito, iilan na lang ang mga araw ni Morant sa Tennessee. Maaaring magkaroon ng bagong tahanan si Morant ngayong summer. Narito ang mga pangunahing sinasabing destinasyon para sa two-time All-Star. Una ay ang Brooklyn Nets. Ang Nets ay may roster na puno ng solidong role players, pero desperado silang makahanap ng tunay na superstar na pwedeng pagbuuhan ng koponan. At ang pagbagsak nila sa number 8 sa draft ngayong taon ay malamang na hindi makakatulong sa paghahanap nila ng ganong uri ng manlalaro. Mayroon ang Nets ng 4 na first round picks sa 2025 draft kasama ang mga unprotected first rounders ng New York Knicks sa 2027, 2029 at 2031. Pati ang protected first round pick ng Philly, protektado mula 1 hanggang 8 sa year 2027. At iba pang draft assets. Sa madaling salita, may sapat silang puhunan sa hinaharap upang gumawa ng malaking hakbang. At sila rin ang isa sa mga koponang may malawak na cap space ngayong off-season. Maaari nilang gamitin ang espasyong iyon upang tumulong sa ibang trade sa kapalit ng dagdag na draft picks. Pero kung gusto nilang gumawa ng ingay ngayon, may kakayahan silang gawin ito. Ang pagdaragdag kay Morant habang nasa kanyang prime years ay maaaring maging isang pagbabago sa buong direksyon ng prangkisa. Pangalawa ay ang Houston Rockets. Maaaring kasali ang Houston Rockets sa Kevin Durant sweepstakes, pero kung hindi nila makuha si Durant o piliing umiwas, ang pagtatanong tungkol sa availability ni Morant ay isang hakbang na may saysay. Mukhang isang hakbang na lang ang kulang ng Houston upang maging lehitimong contender sa masikip na Western Conference, at ang pagdaragdag ng isang manlalaro tulad ni Morant ay maaaring magbigay sa kanila ng duo ng playmakers kung mariretain si Fred VanVleet sa isang long-term deal, o maaari rin namang ipaubaya kay Morant ang buong point guard duties. Isang deal na nakasentro kina Jalen Green at ilang draft capital sa hinaharap ay maaaring makatuwiran para sa Rockets habang nananatili sa parehong timeline batay sa edad ni Morant. Maaaring piliin ng Houston na manatili sa kasalukuyang roster sa susunod na season, pero malamang ay tatanungin nila ang Memphis kung maging available si Morant. Pangatlo ay ang Sacramento Kings. Ang Sacramento Kings ay tila nasa bersyon ng NBA ng purgatorio, sapat upang lumaban para sa play-in tournament taon-taon, pero malayo pa rin sa pagiging isang tunay na contender. Si Morant ay tiyak na magbibigay sa kanila ng isang superstar na pwedeng pagbuuhan, na siyang papalit kay De'Aaron Fox na na-trade na sa San Antonio Spurs noong Pebrero. Malamang nasubukan din ng Kings na alisin ang kontrata ni Zach LaVine sa proseso upang maging akma sa salary cap. Dahil dito, magiging mahal ang trade na ito para sa kanila, pero meron silang lahat ng sarili nilang first round picks sa hinaharap, pati na rin ang pick ng San Antonio sa year 2027 at Minnesota in year 2031. Isang alternatibong trade scenario ay maaaring binubuo ni na Malik Monk, Keegan Murray, Jonas Valanciunas at isang tambak na draft picks kapalit ni Morant. Gayunpaman, ang isang core group na binubuo ni na Morant, LaVine, DeMar DeRozan at Domantas Sabonis ay mukhang may hindi magandang fit. Kakailanganin pa siguro ng isa o dalawang karagdagang trade apang mas maging lohikal ang build ng koponan. Pero kung pagbabasehan ang long-term direction, mas makatuwiran ang muling pagbuo ng Kings sa paligid ni Ja Morant kaysa panatilihin ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang roster. Pang-apat ay ang Miami Heat. Ang isang posibleng trade na magpapadala kay Ja Morant sa Miami ay walang dudang isa sa mga pinakakapanapanabik na senaryo.
Ang Heat ay tila naipit sa gitna, hindi contender pero hindi rin rebuilding. Matapos ang isang mahirap na season, maaaring panahon na para muling sindihan ang kanilang kompetitibong apoy, isang bagay na palagi nang inaasahan sa kanila sa nakaraang 15 taon. Mananatiling isa ang Miami sa mga pangunahing destinasyon para sa mga superstars at kahit may ilan na mag-aalala tungkol sa kung paano babagay si Morant sa isang lungsod na gaya nito, kayang-kaya ng Heat na buuin ang isang nakakakumbinsing trade package para sa 25 taong gulang na guard. Sa ilalim ng Heat culture na pinangungunahan ni Coach Erik Spoelstra, maaaring mapanatiling nakatutok at disiplinado si Morant. Isipin na lang ang isang backcourt ng Morant at Tyler Herro o posibleng pairing ni Morant kay Bam Adebayo sa pick and roll, tiyak na delikado para sa mga kalaban. Sa kabila ng mga tanong ukol sa off-court fit, hindi maikakaila ang potensyal na hatid ng kombinasyong ito para sa Miami. Isang mabilis, eksplosibong guard na nasa kanyang prime, handang itulak ang Heat pabalik sa title contention. Sa maagang nangyaring trade sa kanyang longtime teammate, binabago ni Desmond Bane ang trade at pananaw ng Spurs kay Kevin Durant. Ang Orlando Magic ay ang nagtakda ng trade market ngayong taon. Ang trade market sa NBA ay isang pabago-bagong mundo ng kalituhan. Isang araw tila napakamura ng halaga ng ilang magagaling na manlalaro at sa susunod isang non-all-star ay naipapalit sa napakalaking package. Siyempre lahat ito ay may konteksto pero hindi ibig sabihin nito'y wala itong epekto sa kabuuang kalakaran. Si Bane na hindi pa nakakapagtagumpay ng malaki sa NBA ay na-trade kapalit ng napakalaking kabayaran. 4 na first round picks kabilang na ang isang mahalagang Suns pick ay hindi biro. Ang trade na ito ay isang malakas na pahayag at nagtakda ng tono para sa mga inaasahang blockbuster deals ngayong off-season. Dahil dito dapat kabahan ang Spurs sa maaaring implikasyon ng trade na ito sa kanilang pursuit kay Kevin Durant. Paano naaapektuhan ng trade na ito ang Kevin Durant sweepstakes? Kung si Bane ay nakakuha ng ganyang klaseng package, ano pa kaya ang kapalit ng isang 15 beses na all-star tulad ni Durant? Si Slim Reaper ay isa pa ring kabilang sa mga pinakamahuhusay na manlalaro sa NBA at tiyak na all-star. Hindi siya si Bane. Dahil may inaasahang bidding war para sa kanyang serbisyo, maaaring lalo pang tumaas ang halaga niya. Bagamat mas mahusay si Durant, siya rin ay 10 taon ng mas matanda at nasa huling taon ng kanyang kontrata. Ang kasalukuyang inaasahang package na binubuo ng ika-14 na overall pick at mga manlalaro tulad ni Keldon Johnson, Devin Vassell at Harrison Barnes ay maaaring hindi na sapat. Mananatili man ang mga manlalarong ito sa deal pero tiyak na ang draft capital ay maaaring paboran ng Suns. Maaaring sabihin ng pamunuan ng Suns, kung nakuha ng Grizzlies ang 4 na picks para kay Bane, gusto namin ng mas marami para kay Durant. At mahirap tanggihan ang lohika ng pahayag na iyon. Ayon sa ulat nitong huling araw, nais ni Durant na matrade sa Spurs, Houston Rockets o Miami Heat. Sa labanang ito kontra sa Rockets na punong-puno ng draft capital, maaaring mapilitang isama ng Spurs ang isa sa kanilang mga future picks o kahit ang isa sa mga picks mula sa Atlanta Hawks. Hindi ito magandang balita para sa San Antonio pero ganito talaga ang galawan sa NBA. Kung naniniwala ang Spurs na si Durant ang nawawalang piraso para sa kanilang tagumpay, gagawin nila ang lahat para makuha siya. Sulit ba ang lumalaking presyo para makuha si Durant o mas makabubuting manatili na lang sila sa kasalukuyang direksyon? Isang nakakaintrigang problema na tiyak na patuloy na uusbong sa mga susunod na araw matapos ang blockbuster deal nitong araw ng Lunes. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.